Maraming mga bata ang pumapasok sa eskwelahan kahit wala silang baon dahil mahirap lamang ang kanilang mga nanay at tatay. Sa batang edad ay namulat na agad sa isang matinding paghihirap. Ikaw, noong nag-aaral ka pa, naranasan mo bang pumasok sa eskwelahan nang wala kang pera? Kung ganon, ay tungayan mo ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan mo ng aral. Talagang naaawa na ang mag-asawa sa kanilang anak dahil hindi nila ito mabigyan ng pera. Tanging asin at kanin lamang ang kaya nilang ibigay dito upang makaahon sa pangaraw-araw. Talagang nagtitipid kasi ang mag-asawa dahil hirap na hirap silang buhayin ang kanilang 5 anak. Tumigil na rin ng iba dito dahil pinagtatawanan sila ng ibang mga kabataan. Tanging ang anak nilang si Clarice na lamang ang nagtitiis ng hirap para makatapos siya sa kanyang pag-aaral. Anak, mahirap pa ng buhay, pero ang hiling namin sa iyo ay makapagtapos ka sa iyong pag-aaral. Malungkot na sabi ni Aling Glenda. Ngunit wala pa ring imik ang batang babae dahil hindi alam ng kanyang mga magulang ang kanyang nararanasan. Pinagtatawanan din siya ng kanyang mga klase tuwing makikita ng mga ito na tanging asin at kanin lamang ang kanyang pananghalian. Kung minsan ay hindi rin maiwasan ng batang si Clarice ang mainggit sa iba pa niyang mga kaklase. Nakikita niya na masarap ang pagkain ng mga ito na kahit na kailan ay hindi pa niya nararanasan. Higit sa lahat ay may baong pera pa ang mga ito at nakakabili ng gusto nilang mga pagkain. Clarice, alam ko kung ano ang baon mo. Siguro ay asin at kanin na naman. Di ba tama ako? Pangmamaliit na sabi ng kanyang kaklase na nagngangalang Sandra. Isa itong mayaman na palaging maraming baon at masasarap na ulam. Tama ka. Wala kasing pera ang aking mga magulang at pinagsisikapan lang nila ako na mapag-aral. Nakayukong sagot ni Clarice. Nang dahil doon ay pinagtawanan siya ng iba pa niyang mga klase nang dahil sa kanilang narinig. Napili na lamang ng batang babae na lumabas sa kanilang silid dahil malapit nang pumatak ang kanyang mga luha. Simula noon ay palagi nang sa labas ng eskwelahan kumakain si Clarice upang walang makakita sa kanya. Talagang nahihiya siya na palaging asin at kanin na lamang ang kanyang kinakain sa tanghalian. Sa tapat ng kanilang paaralan ay doon nagtitinda ng mga kanin ang babaeng si Aling Lolita. Talagang maraming tao ang bumibili dito at ang karamihan ay mga estudyante. Habang kinakain ng bata ang kanyang bangong pagkain ay hindi maalis ang kanyang tingin sa mga taong bumibili. Ang sarap siguro ng paninda ni Aling Lolita. Kailan ko kaya ito matitikman? Tanong ng bata sa kanyang sarili na halos tumulo ang mga laway. Sa pangaraw-araw kasi ay wala na siyang ibang natitikman kundi alat ng asin at ang matigas na kanin. Pinagtatawanan din siya ng kanyang mga klase nang dahil sa kanyang uniforme. Pinaglumaan kasi ito ng ibang mga bata na halos hindi mo na mabilang ang butas nang dahil sa sobrang dami. Ang kanyang palda ay sobrang haba at ang kanyang sapatos naman ay napulot lamang ng kanyang mga magulang sa isang mabahong basurahan. Isang araw ay nakita niya ang kanyang mga klase na kumakain sa labas ng paaralan. Kumakain ang mga ito ng mga kanin na nabili nila kay Aling Lolita. Clarice, gusto mo ba nito? Ang sarap talaga ng paninda ni Aling Lolita. Pangiinggit na sabi ni Sandra. Nagulat naman ang bata na ang alokin siya nito ng pagkain na matagal na niyang gustong matikman. Oo naman, gusto ko niyan. Pwede bang humingi ako ng kaunti? Masayang sagot ni Clarice. Ngunit nalaman niya sa kanyang sarili na wala pala talaga itong balak na bigyan siya. Ang gusto lang pala nito ay ang magpapansin at inggitin siya sa kanyang kinakain. Akala mo naman talaga ay bibigyan kita. Humingi ka ng pera sa nanay mo para makabili ka ng merienda. Natatawang sagot ni Sandra. Talagang sobrang sakit para sa bata na hamakin siya ng ibang tao. Alam niya kasi sa kanyang sarili na wala siyang ginagawang masama. Ngunit bakit ganito ang turing ng mga ito sa kanya? Nang dahil doon ay muling lumipat ng pwesto si Clarice at unti-unti nang pumatak ang kanyang mga luha.
Wala naman siguro masama kung palaging asin at kanin lamang ang aking kinakain. Pinaghirapan naman ito ng aking mga magulang. Higit sa lahat ay wala naman akong ginagawang masama sa kanila. Kaya bakit palagi nila akong tinutukso nang dahil sa aking ulam? Umiiyak na sabi ng bata sa kanyang sarili. Isang araw ay nangupit ng 5 pisong pera si Clarice sa kanyang nanay para lamang matikman ang panindang kakanin ni Aling Lolita. Talagang hindi na niya matiis sa kanyang sarili na makatikim naman ng ibang pagkain. Habang nagtitinda si Aling Lolita ay muli niyang napansin ang batang babae na nakatingin sa kanyang mga paninda. Matagal na itong napapansin ng tindera na palaging nakatitig sa kanya. Ngunit sa mga sandaling ito ay nagulat ang matanda nang bumili sa kanya ang bata. Aling Lolita, pabili nga po ako ng isang kakanin, nakangiting sabi ni Clarice. Parang napapansin ko lang na ngayon ka palang bumili dito. Sige, saglit lang at ibabalot ko lang sa plastik. Masayang sagot ng tindera. Nakita ni Aling Lolita na sarap si Clarice habang kumakain ito. Nagtataka naman siya kung bakit ngayon lang bumili ang bata. Iha, bumili ka ulit sa akin bukas ha. Nagiging masaya kasi ako pag nakikita ko ang mga tao na nasasarapan sa aking mga niluluto. Masayang sabi ni Aling Lolita. Ngunit napansin nito ang bata na napatigil sa kanyang kinakain. Para bang ito na kasi ang huling beses na makakatikim siya ng masarap na mga kakanin. Bakit naman bigla kang napatahimik? May problema ka ba, Iha? Tanong ng matanda. Baka po kasi ito na ang huling beses na makabili po ako sa inyo. Wala na po kasi akong pera dahil mahirap lamang po kami. Nakayukong sagot ng bata. Kinabukasan ay hindi mawala sa isipan ni Clarice na nakatikim siya ng ibang pagkain. Talagang gustong-gusto niya ulit na bumili kay Aling Lolita, ngunit wala na siyang pera. Lumipas ang 1 minuto ay napansin niya ang matanda na saglit na patingin sa iba, kaya agad siya kumupit dito ng 5 pisong pera. Aling Lolita, pabili nga po ulit ako ng inyong paninda, masayang sabi ni Clarice. Bigla namang nagtaka ang matanda dahil ang sabi nito ay wala na siyang pera. Ang akala ko ba ay wala kang pera? Niloloko mo lang pala ako eh. Nakangiting sagot ang matanda. Muli ay nakita ni Aling Lolita na sarap ang bata sa kanyang mga paninda. Para bang nawawala ang kanyang pagod sa tuwing nakikita niya na kumakain si Clarice. Lumipas ang 1 buwan ay palagi itong ginagawa ng batang babae. Sa tuwing walang taong nakatingin ay agad niyang kinukupitan ang tindera sa maliit na halaga. Tapos ibibili niya rin ito ng kakanin kay Aling Lolita. Mukhang marami kang pera ha. Napapansin ko kasi na palagi ka nang bumibili sa akin. Masayang sabi ni Aling Lolita. Opo, binibigyan na po kasi ako ng aking nanay ng 5 piso araw-araw. Sobrang saya ko po ngayon dahil hindi na po asin at kanin ang palagi kong baon. Paliwanag ng bata. Nang dahil doon ay nakaramdam ng pagkaawa sa kanya ang matanda. Binigyan pa ito ni Aling Lolita ng kakanin na nagkakahalaga ng 20 pesos na pera. Ito pa, Iha, kainin mo yan at baunin mo sa loob ng eskwelahan, masayang sabi ng matanda. Nako, wala na po akong pera para makabayad sa inyong paninda. Bukas na lang po ulit ako bibili sa inyo. Nagtatakang sagot ni Clarice. Hindi naman kita hinihingan ng bayad. Gusto lang naman kitang bigyan ng walang hinihinging kabayaran. Paliwanag ni Aling Lolita. Hindi pa man pumapasok sa eskwelahan ng bata ay agad itong kinain ni Clarice. Talagang hindi maipaliwanag ng matanda ang saya na kanyang nararamdaman sa tuwing napapasaya niya ang batang ito. Lumipas pa ang mahabang panahon ay nakagraduate na ang dalaga sa elementarya. Napansin niya na wala na ang bata na palaging bumibili sa kanya. Nasaan na kaya siya? Siguro ay nakatapos na siya sa elementarya. Nakakamiss naman ang kanyang muka na sarap sa aking mga paninda. Malungkot na sabi ni Aling Lolita sa kanyang sarili. Sa pagdaan ng mga taon ay unti-unti nang humihina ang mga panindang kakanin ni Aling Lolita. Dumarami na kasi ang nagtitinda ng kung ano-anong pagkain, kaya minsan na lamang siya mapansin ng mga tao doon. Kung minsan nga ay halos 100 lamang ang kanyang kinikita at kung minsan ay bumabalik lamang ang kanyang pinuhunan. Wala naman siyang ibang alam na trabaho, kaya wala siyang ibang pagpipilian
kundi ang sumabay na lamang sa agos ng buhay. Paano na kaya ako mabubuhay nito? Kakaunti na lamang ang mga taong bumibili sa akin. Wala namang ibang tutulong sa akin kundi ang aking sarili lamang dahil mag-isa lamang ako sa aking buhay. Malungkot na sabi ni Aling Lolita sa kanyang sarili. Lumipas ang mahabang panahon ay nanghihina na rin ang kanyang katawan. Balak na niyang tumigil sa kanyang pagtitinda dahil wala na namang bumibili sa kanya nang bigla siyang lapitan ng isang magandang babae. Aling Lolita, kamusta na po kayo? Pabili nga po ako ng 5 pirasong kalamay. Nakangiting sabi ng dalaga. Agad namang nagtaka ang matanda dahil bakit alam ng babae ang kanyang pangalan. Ngayon niya lamang kasi ito nakita sa kanilang lugar at wala namang bumibili sa kanya na isang mayaman. Maraming salamat naman at agad na may bumili sa akin. Pero Iha, sino ka ba at bakit mo alam ang aking pangalan? Tanong ni Aling Lolita. Nang dahil doon ay tawa ng tawa ang babae dahil hindi na nito tanda ang kanyang pagmumuka. Ako po si Clarice, yung bata po na dating nag-aaral dyan sa tapat. Ako yung palaging bumibili sa inyo ng kakanin na palaging asin lamang ang ulam. Nakangiting sagot ng dalaga. Bigla naman pumasok sa isipan ng matanda ang masasayang alaala. Nagulat siya na ito ang bata na hirap sa buhay na ngayon ay umasenso na. Ah, oo nga, ikaw pala yan. Hindi na kita nakilala dahil ibang-iba ka na ngayon. Sobrang tagal na din ang lumipas nang huli kitang makita. Kumusta ka na ba? Tanong ni Aling Lolita. Ito po, maayos na po ang aking buhay. Kayo po ang aking naging inspirasyon para makatapos po ako sa aking pag-aaral. Titigil na po sana ako sa elementarya pero nang matikman ko po ang inyong mga paninda ay nagkaroon po ng lakas ang aking katawan para pumasok sa pangaraw-araw. Paliwanag ni Clarice. Nang dahil doon ay muling sumaya ang puso ng matanda. Ngunit isang bagay ang inamin sa kanya ng dalaga. Aling Lolita, may kasalanan po ako sa inyo. Pasensya na po kung nagawa ko po ito noong ako ay bata pa. Nahihiyang sabi ng dalaga. Bakit? Ano bang kasalanan ang nagawa mo sa akin? Tanong ng matanda. Nangungupit po ako sa inyo ng pera at ito rin po ang aking ipinambibili sa inyong mga paninda. Matagal ko po itong ginawa sa inyo hanggang sa makatapos po ako sa elementarya. Pag-amin ni Clarice. Nang dahil doon ay tawa ng tawa si Aling Lolita dahil alam pala nito ang lahat ng ginawa ng dalaga. Imposible naman na hindi ko malaman ang ginagawa mo. Hinahayaan lang kita para makakain ka ng aking mga paninda. Naalala mo noong binigyan kita? Ginawa ko yun para maiwasan mo ang pagkupit sa aking mga paninda. Talagang naaawa kasi ako sa iyo dahil palaging asin at kanin na lamang ang iyong kinakain. Natatawang sagot ng matanda. Nang dahil doon ay lalong nahiya si Clarice. Balak nitong ibalik ang lahat ng kanyang mga kinupit. Babayaran ko po kayo ngayon. Talagang humihingi po ako ng paumanhin sa inyo. Nakakatawa man pong isipin pero hindi po maganda ang aking nagawa. Sabi ng dalaga. Nalaman ni Aling Lolita na mayaman na ang dalaga nang dahil sa mga negosyo nitong kakanin. Siya ang naging inspirasyon ni Clarice upang makaahon sa kahirapan. At noong nag-aaral daw ito sa kolehiyo ay sinasabayan niya ng pagtitinda. Sinabi ng dalaga na wala daw siya dito ngayon kung hindi dahil sa matanda. Aling Lolita, pumunta po talaga ako dito hindi para bumili sa inyo, kundi para tulungan po kayo. Naghahanap po ako ng pwede kong maging katulong sa aking negosyo at kayo po ang napili ko. Huwag po kayo mag-alala dahil hindi ko po kayo pahihirapan. Paliwanag ni Clarice. Sa ngayon ay ang dalaga naman ang tumutulong sa matanda. Napagdesisyonan ni Clarice na isama na ito sa kanilang bahay matapos niyang malaman na wala itong pamilya. Lumipas ang 2 buwan ay muling nagkaroon ng pag-asa sa buhay si Aling Lolita. Clarice, maraming salamat dahil tinulungan mo ako. Ang akala ko ay katapusan na ng aking buhay, ngunit bigla kang ibinigay sa akin ng Diyos. Pasasalamat ng matanda. Ako po ang dapat na magpasalamat sa inyo dahil nakilala ko po kayo. Huwag po kayo mag-alala dahil hindi ko po kayo iiwan kahit anuman po ang mangyari. Nakangiting sagot ng dalaga. Palaging magkatulong ang dalawa sa lahat ng oras. Mas lalong gumanda ang negosyo ni Clarice
nang dahil sa masarap talaga magluto si Aling Lolita. Isang araw ay nagkaroon ng programa ang dalaga at namimigay sila ng libreng kakanin sa mga bata na walang baon sa eskwelahan. Talagang kapag gumawa ka ng maganda sa iyong kapwa ay ang Diyos na ang bahalang magbalik sa iyo ng grasya. Ang isang simpleng pagtulong ay pwedeng magresulta ng isang bagay na hindi mo inaakala. Isang araw ay nalaman ng mga dating kaklase ni Clarice na siya ay mayaman na. Ito ang mga bata na palagi siyang pinagtatawanan tuwing nakikita nila na asin ang kanyang ulam. Kung minsan ay nagkakaroon sila ng reunion at talagang nahihiya ang mga ito sa kanya. Clarice, patawarin mo ko dahil pinagtawanan kita noong mga bata pa lamang tayo. Nahihiyang sabi ni Sandra. Walang problema dahil matagal na naman yun at hindi pa matured ang ating mga isipan. Hindi naman ibig sabihin nun ay hindi ka na nagbago. Nakangiting sagot ng dalaga. Simula noon ay lalo pa siyang biniyayaan ng Diyos nang dahil sa kanyang kabutihan. Hindi sa panghabang buhay ay mahirap dahil palaging nandyan ng Diyos para gabayan ka sa iyong mga pangarap. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? I-comment mo sa baba ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan niyo po ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.